Noong May 17, 2026, gamit ang mahigit 1,000 drone, sinimulan ng Ukraine ang isa sa mga pinakamalaking opensiba nito laban sa Moscow. Noong simulan ng Russia ang pananakop nito sa Ukraine noong 2022, halos walang naniniwala na darating ang araw na magagawa ng Ukraine na tirahin ng Russia sa mismong kabisera nito. Pero heto na tayo ngayon. Makalipas lamang ang ilang taon, ang bansang dating hirap na humingi ng tulong at armas mula sa kanluran ay kaya nang magsagawa ng malaking drone attacks sa loob mismo ng Russia. Ayon sa ilang military analysts, ang parehong bansang inaasahang mabilis na matatalo noong 2022 ay nagawa ngayong pahabain ng giyera, pigilan ng isa sa mga pinakamakapangyarihang militar sa mundo at ipakilala ang isang bagong uri ng sandata sa buong mundo. Ito ang kwento kung paano naging drone superpower ang Ukraine at kung paano nito binago ang pamamaraan ng pakikidigma sa modernong panahon. Upang mas maintindihan ang kwento, balikan muna natin ang kasaysayan ng Ukraine at ng Russia. Ang lupain ng mga bansang Ukraine at Russia ay dating bahagi ng tinatawag na Russian Empire na nasa ilalim naman ng pamumuno ng pamilyang Romanov. Pagdating ng 1917, naganap ang Russian Revolution at Civil War kung saan bumagsak ang mga Romanov sa kamay ng mga komunistang Bolshevik sa pangunguna ni Vladimir Lenin. Kasunod nito, nagkawatak-watak ang dating imperyo at nabuo ang iba't ibang mga Soviet Republic tulad ng Russian Soviet Republic, Ukrainian Soviet Republic at Belarusian Soviet Republic. Pagdating ng 1922, napag-isa ni Lenin ang mga republikang ito sa ilalim ng Union of Soviet Socialist Republics o USSR na mas kilala natin bilang Soviet Union. Dumaan ang Soviet Union sa maraming mga pagbabago hanggang sa tuluyan itong bumagsak noong 1991 at nagkawatak-watak ang mga bansang miyembro nito. Mahalagang maintindihan na ang Soviet Union ay itinuring na parang isang malaking bansa. May isang gobyerno, iisang militar at kontrolado mula sa Moscow. Pero nang bumagsak ito noong 1991, naging malaking problema kung ano ang mangyayari sa mga naiwan nitong armas at military assets na nakakalat sa iba't ibang dating Soviet republics. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ay ang mahigit kumulang 3,000 na nuclear weapons na naiwan sa loob ng Ukraine. Ikinabahala ito ng Amerika, Russia at iba pang mga nuclear powers. Kaya noong 1994, nilagdaan ng US, Russia, United Kingdom at Ukraine ang isang kasunduan na tinawag na Budapest Memorandum on Security Assurances. Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang Ukraine na isuko ang mga nuclear weapons na nasa teritoryo nito. Bilang kapalit, nangako ang US, UK at Russia na igagalang ang soberanya at teritoryo ng Ukraine. Noong 1999, formal na naging miyembro ng NATO ang Poland, Hungary at Czech Republic, mga bansang dating nasa impluwensya ng Soviet Union noong Cold War. Pagdating naman ng 2004 hanggang 2009, sumali na rin sa NATO ang ilan pang mga bansang dating nasa ilalim ng impluwensya ng Soviet Union, kabilang ang Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania at iba pa. Labis itong kinabahala ng pinuno ng Russia na si Vladimir Putin dahil para sa kanya, tila unti-unting lumalapit ang NATO sa border ng Russia. Kaya nang magsimulang umugong ang posibilidad na balang araw ay sasali rin sa NATO ang Ukraine, sinubukan itong pigilan ni Putin. Noong una, dinaan muna niya ito sa politika. Ang presidente ng Ukraine noon na si Viktor Yanukovych ay kilalang mas malapit sa Russia kaysa sa kanluran. Kaya nang magsimulang lumakas ang usap-usapan tungkol sa paglapit ng Ukraine sa NATO at European Union, tinutulan ito ng kanyang administrasyon. Para kay Putin, mahalagang manatili sa impluwensya ng Russia ang mga bansang dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Soviet Union, lalo na ang Ukraine, na matagal nang itinuturing ng Russia bilang mahalagang bahagi ng seguridad at impluwensya nito sa Europa. Pero noong 2014, napatalsik sa pwesto si Yanukovych matapos ang malawakang protesta sa Ukraine. Dito nagsimulang gumamit ng mas agresibong hakbang si Putin. Ilang linggo lamang matapos mapatalsik si Yanukovych, sinakop ng Russia ang Crimea, isang teritoryo ng Ukraine.
Ito ang naging simula ng kasalukuyang Russo-Ukrainian War. Matapos maagaw ng Russia ang kontrol sa Crimea, humupa ang matinding labanan pero hindi tuluyang natapos ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagdating ng February 2022, muling pinaigting ni Putin ang digmaan sa pamamagitan ng isang full-scale invasion ng Ukraine. Isang malawakang pag-atake gamit ang libo-libong mga sundalo, tangke, missile at eroplano. Nang mangyari ito, maraming eksperto ang naniwalang babagsak ang Ukraine sa loob lamang ng isang linggo. Di hamak na mas malaki ang militar ng Russia kaysa sa Ukraine. Mas malaki rin ang ekonomiya nito kaya mas kaya nitong tustusan ng isang mahabang digmaan. Malamang ito rin ang inaasahan ni Putin. Pero hindi nagpatinag ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Sa halip na tanggapin ang alok ng Amerika na ilikas siya palabas ng Kiev, sumagot si Zelensky ng linyang naging simbolo ng paglaban ng Ukraine. Kailangan ko ng bala, hindi sasakyan. Alam ng Ukraine na hindi nila kayang tapatan ng Russia pagdating sa dami ng sundalo, tangke, barko, missile at eroplano. Wala rin silang sapat na budget upang makipagsabayan sa tradisyonal na paraan ng pakikipagdigma. Alam din nila na kahit tinutulungan sila ng NATO, may hangganan ang tulong na ito. Habang tumatagal ang giyera, napagtanto ng Ukraine na hindi sila maaaring umasa lang sa tulong ng kanluran. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya nagsimula silang maghanap ng ibang paraan upang labanan ang dambuhalang puwersa ng Russia gamit ang kanilang limitadong kakayahan. Sa madaling salita, ang kailangan nila ay mga sandatang mura, mabilis gawin, madaling ayusin at madaling palitan. Dito nagsimulang maging sentro ng kanilang depensa ang mga drone. Ngayon lilinawin ko lang, hindi na bago ang paggamit ng drone sa digmaan. Matagal nang gumagamit ng military drones ang iba't ibang mga bansa tulad ng Predator drone ng Amerika. Pero ang mga drone na ito ay sobrang mahal, komplikado at nangangailangan ng malaking pabrika upang gawin. Kabaliktaran nito ng kailangan ng Ukraine. Dito na natin makikita kung gaano kadiskarte ang mga mamamayan ng Ukraine. Naisip nilang kumuha ng mga ordinaryong commercial drone tulad ng DJI drones, FPV racing drones at iba pang murang hobby drones at nilagyan ang mga ito ng mga pampasabog at iba pang mga improvised weapons. Dahil nagkakahalaga lamang ng ilang daan hanggang ilang libong dolyar ang karamihan sa mga drone na ito, kayang bumili ng Ukraine ng marami kahit limitado ang budget nito. At dahil simple lamang ang mga disenyo ng mga ito, mabilis silang namomodify upang maging mga sandata. Hindi rin kinailangan ng Ukraine ng malalaking factory sa umpisa. Sa katunayan, marami sa mga unang combat drones ng Ukraine ay gawa lamang ng mga volunteers, engineers at hobbyists o sa madaling salita, mga ordinaryong mamamayan. Liban pa rito, may isa pang mahalagang pagkakaiba ang sistema ng Ukraine. Habang ginagamit ng mga sundalo ang mga drone sa totoong labanan, mabilis nilang nakikita ang mga problema nito. Halimbawa, mahina ang signal, kulang ang range, madaling ma-jam o kaya ay kulang ang bigat na kayang dalhin ng isang drone. Imbes na maghintay ng ilang taon para gumawa ng bagong modelo, agad na pinapasa ng mga sundalo ang kanilang karanasan sa mga engineers at manufacturers. Pagkatapos, mabilis ding binabago at ina-upgrade ang mga drone base sa totoong karanasan ng mga sundalo sa labanan. Tapos, sa loob lang ng ilang araw o ilang linggo, sinasabak na agad sa labanan ang bagong bersyon ng drone. Sa madaling salita, habang nagpapatuloy ang giyera, mas lalong nag-i-improve ang drone technology ng Ukraine. Dito nagsimulang higitan ng Ukraine ang Russia pagdating sa teknolohiyang pandigma. Agad namang nakita kung gaano kaepektibo ang mga bagong sandata at sistemang ito. Maraming mga tangke at armored vehicles ng Russia ang nawasak na mga simpleng drone ng Ukraine. Sa madaling salita, ang mga tangke na inaabot ng ilang linggo o buwan gawin at nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay kayang patumbahin ng mga drone na madalas ay iilang daang dolyar lamang ang presyo. Sa pagtutulungan ng gobyerno, militar, mga volunteer at pribadong sektor ng Ukraine, sinimulan nila ang mga programang tulad ng Brave One at Army of Drones.
Layunin na mga programang ito na suportahan ang mabilis na pagdevelop ng mga bagong teknolohiya laban sa Russia. Lalo na ang mga sandatang mura, mabilis gawin at madaling i-improve base sa kanilang pangangailangan sa labanan. Hindi nagtagal, nakagawa ang Ukraine ng iba't ibang mga klase ng drone. Mga drone laban sa tangke, drone bombers, long-range attack drones, sea drones at maging mga drone na ginagamit laban sa iba pang mga drone o missile. Sa katunayan, napilitang umatras at baguhin ng Black Sea Fleet ng Russia ang operasyon nito dahil sa paulit-ulit na sea drone at missile attacks ng Ukraine. Ginagamit din ng Ukraine ang kanilang mga drone upang sirain ang mga radar station, control centers, oil refineries, air defense systems at iba pang mahahalagang infrastruktura sa loob mismo ng Russia. Nakagawa rin sila ng mga long-range attack drones na kayang-kayang bumiyahe ng daan-daang kilometro upang tirahin ang mga target na dati ay inaakalang ligtas, kabilang na ang Moscow. Dito nakita ng buong mundo ang isang bagong uri ng sandata at isang bagong uri ng digmaan. Dahil mura at madaling gawin ng mga drone, mabilis ding nagsimulang pag-aralan at gayahin ng ibang mga bansa ang mga taktika ng Ukraine. Sa katunayan, sa iba't ibang mga sagupaan na naganap sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo, makikita natin kung paano ginagamit ang murang drone technology bilang pamalit sa mga mamahaling tradisyonal na mga sandata. Sa loob ng mahabang panahon, ang lakas ng isang bansa ay sinusukat sa dami ng kanilang sundalo, tangke, barko at eroplano. Pero maaaring binago ng Ukraine ang pananaw na ito. Sa gitna ng isang digmaang inaasahan ng marami na mabilis silang babagsak, napilitan ng Ukraine na mag-isip ng ibang paraan para lumaban. Hindi nila kayang tapatan ang Russia sa laki ng militar nito, kaya binago nila ang mismong paraan ng pakikidigma. At mula rito, sinilang ang isa sa mga pinakamapanganib at pinakaepektibong weapons program sa modernong kasaysayan. Sa unang pagkakataon sa modernong panahon, nakita ng buong mundo kung paano nagawang pabagsakin ng murang teknolohiya mula sa isang maliit na bansa ang mga mamahaling sandata ng isang superpower. Ganito naging drone superpower ang Ukraine.